makinig ka na lang. Kasi tatay mo siya, sabi niya, Father, nagpapanik ako, paano ko haharapin? O etong taong ito, paano natin haharapin kung may mga COVID na naman, may mga may lockdown, nanganak na naman, mga babae, mga utang, paano nang gagawin natin, Pastor? Kaya hinahanap natin yung guidance ng Panginoon sa taong ito. Kaya mahalaga po yan, yung family altar, tapos yung prayer and fasting. Sa amin, yung Sabado, sabi nga nila, payat mo na. Okay? Yung dawn watch, yung tinitrain mo ang sarili mo tuwing umaga, nakaluhod, nakataas ang kamay, ayaw man ang pakiramdam mo, tinatamad ka man, nilalabanan mo yung pakiramdam mo. Kasi tinmahan ito eh. Kailangan tayo ngayon maging warrior, maging mandirigma. Hindi yung tayo inaatake, nilulusob, wala tayong gagawin, hinihintay natin mangyari ang isang bagay. Kailangan alam natin ang gagawin, mga strategy. Kaya yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Yung maging masigasig ka, determinated ka, hindi ka agad sumusuko. Amen. Next. When the enemy points to everything you are not, point to everything God is. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Kung ang laging pinupunto sa iyo ng kaaway o tinuturo sa iyo yung mga balaka, ituro mo naman sa kanya kung ano yung meron ka. Kunyari, sabi ng kaaway hindi ka nagagaling. Hindi ka makaka-breakthrough. Hanggang dyan ka na lang. Wala kang visa. Hindi ka makakaahon. Mag-isa ka na lang, kawawa ka. Yan ang inaatake sa atin ng kaaway, sa ating kaisipan. Yung mga bagay na wala sa atin. Ngayon, ibabalik natin sa Kanya yung mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano yan? Declare and decree the word of God. I can do all things through Christ who strengthens me. I am the head and not the tail. Maaring ngayon nandito ang kalagayan ko, pero hindi ito yung final. Kasi numalingan ito. May pinangako sa akin ito. Ang Panginoon, all things are possible with God. Sinungaling ka. Maaring mahina ako. Pero ang kalakasan ng Diyos ang magpapatatag sa akin. Maaring ngayon wala ako, pero hindi ito magtatapos sa ganito. Meron akong Diyos. At ikaw, Satanas, sa impyerno ang direksyon na pupuntahan mo. Ako sa langit. At meron akong reward. Kapag yan ang tinuturo ng kaaway, yung ating mga kahinaan, yung ating kakulangan, ipuntos mo sa Kanya yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya mahalaga nga yung pagdideclare ng Word of God. Amen? Next. Di ganun nga ginawa ng hari. Lagpasan na natin yan. Habang hawak ni Elisha, yung kamay nung hari, sabi niya, you are the Lord's arrow with which He will win victory over Syria. You will fight the Syrians in Aphek until you defeat them. Ikaw yung araw ng Diyos. Sabi niya, you are the Lord's arrow. Ikaw yung panudla ng kaaway ng Panginoon. At matatalo mo yung mga problema na yan, nasang damakmak. Yung mga Syria na yan, at matatalo mo sila. Malulupit mo. Purihin ang Panginoon. Lahat po ng darating na mga pagsubok sa atin, kay COVID man yan, kay lockdown man yan, kay recession man, kapag tayo ay sumusunod sa guidance ng Panginoon, ano man
wisdom, yung guidance binigay sa hari. Prophetic gesture ito Next. Ay po yung pinakamalapit na picture na nakuha natin sa Google. Nakuha niyo na po, si Elisha, ganyan, naputi na po, nakakalbo na, mahina na, may sakit. Iyon yung hari. Okay? Next. Di pinakawan niya nung hari. Ilan ang pinakawalan niya? Ibig sabihin, ganito po yan Maaaring sabihin nung hari, para naman akong baliw rito, mahal na propeta, wala pa naman din yung kaaway ko. Hindi pa naman sila sumusugod, threat pa lang, banta pa lang naman. Parang ngayon, wala pa naman dyan yung kalaki kong problema. Wala pa naman yung panibagong COVID, wala pa naman sa Pilipinas, wala pa namang lockdown, wala pa namang mga recession Hindi pa naman dumarating Wala pa naman dyan yung mga Syrian But it is a prophetic gesture. Kumuha ka na ng bow. Kumuha ka na ng araw, ikaw ang araw, open the window. And God will pull you. Ngayon, see the victory before you will seize the victory. Ano ibig sabihin niyan? Kailangan makita mo na muna bago mo makuha yung tagumpay. Bago mo makita yung kagalingan mo o maramdaman mo, dapat makita mo na muna. Bago dumating yung pag-apaw ng mga lalagyan natin sa loob ng bahay natin dahil magbibigay ka ng first fruit, dapat makita mo na muna yan. You see the victory before and you will seize the victory. Kahit wala pa sa harapan mo yung mga kaaway, na hindi mo sila na matatalo mo sila, kahit wala pa yan, wala pa visible, makita mo na natagumpay ka na. Kaya sa taong ito, huwag yung mga takot ang maghari sa atin. Ang makita mo, ikaw ay matagumpay, hindi ka dadapuan ng sakit, kay mga nakang-COVID, kay mag-lockdown, kay mag-recession, pangahawakan ko ang salita ng Diyos. Bakit? Nakita ko na bago ko makuha. Di ba sabi ni David kay Goliath pupugutan ko ng ulo yan, itutumba ko yan. Hindi niya pa natutumba si Goliath, hindi niya pa napupugatan ng ulo. Nakita niya na muna Di ba yung inaagasan ng babaeng dugo for 12 years? In Mark chapter 4, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kamay ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Hindi pa naman niya. Inaagasan siya. Pumunta siya sa mga doktor. Yung ari-arian niya naubos. Hindi siya gumaling, lalong lumubha. Wala na siyang pera. Pero sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Nakita niya na. In the spirit realm. Kaya yun ang nagtulak sa kanya na gawin yun at nung nahawakan niya, gumaling siya. Sabi niya, tumigil Kaya makita mo ngayon sa taong ito, makita natin na tayo ay magkakaroon ng breakthrough. Okay? Mabubuhay tayo sa bukas na langit. Ang bigasan natin, ang mantikaan natin, ang bahay natin, puno ng blessing. Kaya saan man manggagaling ang mga blessing na yan, darating yan, mapunta sa atin, at hindi pwedeng magkamali. Amen! Amen! Kagahapon nga, tumang-tuma ako rito sa anak ko kay Stephen. Sinabi ko lang bakit si Daniel, hindi pa naman manager, ang ganda ng upuan. 3,000 mahigit. Yung nanay mo, yung upuan niya puti, parang sadyang siya. Saka ako, sasakit na nga ng katawan ko Ano ba naman yung malatagan ko ng malambot na parang gano'n din. Bumili siya 2 upuan para sa amin. Yun ang tinatawag na pag humingi ka, bibigyan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi yata ako naniniwala. Hello? Bakit? Kasi tayo, ganito ang problema natin. Makita ko muna bago ako maniniwala. To see is to believe.
Nakita ko muna parang si Thomas. Hanggang hindi ko na ipapasok yung dulo ng daliri ko sa kamay ni Jesus at yung ano ko dito sa tagiliran niya, hindi ako paniniwala. Pero by faith, kailangan makita mo muna, ma-imagine mo muna. Use your imagination. Parang si Joseph. Hindi niya winaglit kahit konti. Yung nakita niya na siya magiging leader of the world. Kahit nasa bahay siya ni Potiphar, kahit nasa kulungan siya. Ang nakita niya, yung magro-rule and reign siya. Kaya kailangan natin makita sa taong ito, we are victorious. Hallelujah. Ma-overcome itong mga babayarin ko, yung mga malulupig ko siya. Hindi ako papatalo. Kailangan po tayo maging mandirima, maging warrior. Kailangan tayo lalaban. See the victory before you will seize the victory. Ano na po nakikita nyo ngayon sa taong ito? Para sa sarili nyo. Etong taong pong ito, dito gaganapin ng Panginoon yung mga pangako niya sa buhay nyo. Amen! Baka etong taong ito, kami, yung utang namin, konti na lang, mababayaran na. Hello! Sabi mo sa katabi mo, konti na lang. Amen! Ilang milyon yan. Nakukuha mo ba natin? Etong taon na ito, nakikita ko, uunlad ako, giginhawa ako. Etong taon na ito, may bibigay sa akin ng Panginoon, magkakaroon ako ng bagong sasakyan. Amen. Magdodoble ang kita ko, ang income ko. Lulusog ako, mabubuhay pa ako ng matagal. Yan ang nakikita ko. Amen. Next. Pakibasa po, tulungan niyo po ako. Sabay-sabay po kayo. The kings of the times and stop. Di hinayaan na ni Elisha na mag-shoot tapos hatawin yung ground. Mga prophetic gesture yan ha. Di nagpakawala na siya. Ang pinakawalan niya, 3 palaso at saka tinuktok niya ng 3 tapos tumigil na siya. Ano reaction ng propeta? And then you would have won complete victory over the Syrian. But you now will defeat them only 3 times. Pero pa ba pakisunod? Okay, pakibalik. Yung propeta po nagalit. Isipin mo sa dami ng araw niya, ang hari, mamahalin niyan. Ang araw niya ng bow. Parang kay David, dinegoruhan siya ni Jonathan, pinakamahal, pinakamagandang espada, binigalo kay David. Ang dami niyang bow. Ang dami niyang palaso. You are God's arrow. Eh bakit sa dami naman ang pakakawalan mo? Ba't 3 lang? Sana matatalo mo completely yung mga Assyrian Sana mauubos mo lahat yung mga problema na yan Kaya lang half-hearted ka. Malahininga ka. Ba't 3 lang? Parang pana. Okay? Siyempre, bago mo pakawalan yung araw, ipupul mo muna siya. Diba? Hihilahin mo muna siya. Bago yung araw, tutulak. Nakukuha na po ba natin? Mamaya, papaliwanag po yan. Tayo yung mga araw, ang Diyos yung bow. Kaya, hihilahin ka muna ng Diyos, babatahin ka muna ng Diyos, and then, itutulak ka niya. This year. Kasi sa taong ito, maraming mga challenges, maraming mga problema, maraming trials na maaring dumating. Kaya kailangan, ibirit tayo ng Panginoon. Yung unatin tayo ng Panginoon, yung i-stretch ka. Parang goma, ini-stretch ka. At habang ini-stretch ka, nagkakaroon ka ng tensyon, hindi ka komportable, pero may pagdadalhan sa iyo ang Panginoon. Amen! Yan po yung ibig sabihin ng pag-aaralan natin. Pakisabi nga po natin, God pulls you to push you. God pulls you to push you. Okay? Your wounds of this year will not be your weakness in the next. But
but the windows through which God showed His strength. Ang ibig sabihin nito, maaring may mga sugat tayo. May hurts. Yung ating emosyon. Yung ating finances. Yung ating kaisipan. Yung ating kalusugan. Pero hindi yun yung ating kahinaan. Pero ito lamang yung mga bintana na kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kalakasan through you. Parang sabi ni Pablo, when I am weak, you are strong. Kung ako'y mahina, nagpapatunay lamang yung kalakasan mo'y nasa akin. Okay? Kaya, huwag tayong titingin dun sa ating mga weaknesses. Sa ating mga kahinaan. Kasi maaring yung kahinaan na yan yung gagamitin ng Diyos na bintana, na daluyan, lagusan, kung saan ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Halimbawa po kung kailan ka may problema, kung kailan mo kailangan ng Diyos, lumapit ka sa Kanya at doon niya ipapakita yung kanyang kalakasan. Kaya, minsan, pagpapala rin yung tayo ay may problema, may pangangailangan. Kasi kung wala tayong problema, wala tayong trials, parang hindi natin kailangan ng Diyos. Pero kung saan tayo mahina, kung saan tayo kailangan ng tulong, yun ang opportunity na lumapit tayo sa Diyos. At ang Diyos naman, gagamitin niya yun as a windows to show Himself strong through us. Okay, at lahat po tayo ay may weaknesses, may mga kahinaan po tayo. Okay? Yung ating mga fear, yung ating mga doubt, yung mga unbelief, yung mga immaturity, yan ang gagamitin ng Panginoon para tayo palakasin. Okay? Next. May isa pong kwento in the book of Kings. Si Prophet Elisha, mamamatay na. Anointed po ito. Ito po yung sumusunod kay Elijah kahit saan. Sa Bethel, sa Gilgal, sa Jericho, sa Jordan. Sabi niya, hindi ako aalis, hindi ako bibitiw, hindi kita iiwan, hindi ako aalis hanggang hindi ko nakukuha yung gusto ko sa iyo. Yung double portion of anointing. Kaya, nadoble yung himala, yung miracle na ginawa ni Elisha kaysa kay Elijah. Okay? At sa pagkakataon ito, si Elisha ay nasa higaan na, matanda na siya. Biruin mo, siya po ay gumagawa ng himala, pero meron rin siyang fatal disease. Parang si Smith Wigglesworth, nagpapagaling siya sa ibang tao, pero siya nagbi-bleeding, may gallbladder siya, tapos yung anak niya may sakit din. Pero mightily ginagamit siya ng Panginoon sa healing sa ibang tao, pero siya mismo at yung kanyang anak may sakit. Kaya hindi ibig sabihin na ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay anointed, wala ka ng trials at wala ka ng weaknesses, katulad kay Elisha. Okay? Malapit na siyang mamamatay. Nasa higaan na. Etong si King Joash, lumapit sa kanya. Kasi nung pagkakataon na yon, i-invade siya, sasalakayin, sasakupin ng mga Assyrian. At ginagalang kasi nila ang propeta para humingi ng direksyon, ng payo, kung paano haharapin yung kaaway. Lalo na nabalitaan niya na ito talagang si Elisha ay verily mightily ginagamit ng Panginoon. Nire-respeto niya. Kaya bago siya gumawa ng hakbang, gumawa ng mga pamamaraan para idepensa, magplano sa gagawing invasion, pag-atake ng kaaway, binisita niya yung propeta. Kaya napakahalaga sa taong ito, makuha natin yung counsel, yung pagpapayo sa atin ng Panginoon. Kung may mga digmaan na darating sa atin sa taong ito,
Okay, next. Kita niyo po yung pagrespeto niya sa propeta. Ano sabi niya? My father, my father. He exclaimed as he wept, you have been the mighty defender of Israel. Pirin mo, nagpakumbaba siya, nag-humble siya sa isang propeta na may sakit na malapit na mamatay. Umiiyak pa siya. Sabi niya, ikaw yung tagapagsanggalang ng Israel. Papaano ito, mahal na propeta, sasalangayin ako ng mga Assyrian, mapanganib. Ang aming buhay, ang aming kahanan, ang aming teritoryo. Ano bang may papayo mo sa akin? Ano ba dapat gawin? Ano ba ang direksyon? Na paano ko haharapin ang lahat ng mga ito? At luhaan pa siya umiiyak nang may paggalang, may father, may father. Kasi nung mga panahon na yun, kinakausap ng Diyos ang propeta. Sa mga gagawin nilang mga strategy, paano haharapin ang kaaway. Kaya yun ang kanyang tamang unang ginawa, bilang hari, bilang leader, lumapit sa lingkod ng Diyos sa man of God. Kaya, yun po ang magandang gagawin natin ngayong January, bago pumasok ang susunod na mga buwan, ay nagtatanong tayo sa Diyos. Lord, paano ba namin maididepensa? Kung may mga darating na mga problema, kung yung COVID, nanganak na naman, eto ba, paano ba itong mga babayarin ko? Yung mga problema ko, yung mga pangangailangan, ano ba dapat gagawin? Okay? Next. Ito ngayon ang payo ng propeta. Get a bow and some arrows. Then, nakahiga na si Elisha, no? Sabi niya, kumuha ka ng bow. Dati may binigay si Sister Lloyd dito, sinabit, naglinis kami, sabi ko, hanapin namin. Hanggang kami, hindi makita, kaya sabi ko, gumawa ka na lang ng resourceful. Okay, at matatalino naman kayo, matalino maunawaan. Okay. Sabi niya, kumuha ka ng bow at saka mga arrows. Muli mo, ano kinalaman nito sa digmaan? Okay. Ano kinalaman sa mga Assyria? Kasi minsan yung mga inaasahan nating mga sagot sa mga katanungan natin, pangangailangan natin, minsan namamangha tayo sa wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon. Katulad nga itong itinuturo sa atin ng Panginoon, yung first fruit. Minsan naghahanap tayo ng breakthrough, ng sudden outburst in the heaven, paano magbubukas. Bigla namang magsasalita sa atin ng Panginoon, sige, mag-first fruit kayo dyan. Huwag niyong gayahin si Akan. Ganun ang counsel, parang malayo, parang out of context. Ano kinalaman yan? Mauubos ba namin yung kalaban? Ang dami niyan. Parang ang nila ay Pilipinas sa China. Sila Josiah ay parang Philippines lang. Tapos ang kalaban ay China, super mighty, powerful, ang dami. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, kumuha ka ng bow at saka ng arrow. Inutusan. Di yung hari sumunod naman. And Elisha to get him ready to shoot. Humanda ka. Pwede kitang hinamin, bili ka nila. Okay. Ikaw yung kunyari yung batang hari. Okay. Kumuha ka ng bawa tsaka araw. Yan. Ready, ano? Huwag mo sa akin itapan. Okay. Ready to shoot. Next. Okay. Okay, thank you. Okay, mamaya, tahanan natin yan. God's guidance is awaiting your participation. Yung mga ipapayo sa atin ng Diyos, yung mga ipapuutos niya, kailangan may bahagi rin tayong gagawin. Magpa-participate ka. Pinag-aralan ko po lahat ng miracle, bago gumawa ang Diyos, may
participation ginawa sila. Halimbawa, yung tatawid ng Israel dun sa Red Sea. Kailangang iunat muna ni Moises yung rod bago iunat ng Diyos ang kanyang kamay at hawiin yung Red Sea at masustain, mapigil yung current, yung agos. Kailangan may gagawin muna sila Moises. Diba sabi ng Diyos, ba't ka natataranta? Ba't ka nagpapanik? Ano yung hawak mo? Ituro mo. Nung tinuro ni Moises yung nag-participate siya sa inuutos ng Diyos, nasubside yung current ng tubig. Ganon din sa pagpaparami ng 5 tinapay at saka isda. Nang sabi ng Panginoon, sige, pakainin niyo sila. Feed them. Pero, kailangan bigyan mo muna ng something na mailagay sa kamay ni Jesus para dumami. Kailangan may participation kayong gagawin. Hindi mo mapapakain yan ng ganun-ganun na lang. Kaya si Andrew, yung ibang alagad ay nagtanong, Lord, hindi natin mapapakain yan. At saka gabi na, tsaka malayo na, tsaka pagod na kami. Send him away, paulinin na sila. Si Andrew lang ang nag-participate na naghanap-hanap sa maraming tao hanggang may nakita siyang bata na may baon na 5 tinapay at saka 2 isda. At nung nilagay sa kamay ni Jesus, at nung sila'y nagkaroon ng kaayusan, 100, 50, 20, doon minultiply ng Diyos yung tinapay at saka isda. May participation. Halimbawa, yung unang miracle na ginawa ng Panginoon, sa Cana, in John chapter 2, naubusan na ng alak. Hindi po ito yung whiskey o lambanog o yung nakakalasing. Fermented siya. Yung katas ng ubas. Yung pinakamasarap yun ang hinuhuli. Naubusan na nga. Nasabi ni Maria, tulungan mo sila. Sabi ni Jesus, huwag mo kong pangunahan, ginang. At inutusan niya ang kanyang mga alagad, sumalo kayo sa balon. Anong kinalaman ng tubig sa balon? Sa masarap na alak. Pero nung sumunod sila, nung sumalok sila, habang bitbit nila yung banga, along the way, nagkaroon ng himala. Kaya ang sabi ng mga ibang panauhin, mas masarap ito huling dumating Kaya makikita po natin may participation. Halimbawa, yung isa namang bulag na dinuraan ng Panginoon yung Pakisa natin dito. Dinuraan yung putik at tinapal sa mata ng bulag. Sabi na, sige, maghugas ka dun sa silwa. At nung sumunod nga yung bulag, nakakita siya. Kaya, lahat ng gagawin ng Diyos sa atin ngayon, sa 2021, kung ano man yung guidance niya, kailangan ng participation. Kahit gusto na ng Diyos na mag-move, kailangan tayo ay pahintulutan natin siya na kumilos. Pahintulutan natin ang Diyos na tulungan niya tayo. Okay. Kaya nga sabi ng Panginoon handa na akong buksan ang langit. Ang tanong handa na ba kayong magbigay ng ikapo? Handa akong nang ligligin, paapawin yung mga bahay ninyo, yung ang tanong handa ba kayong sumunod sa first fruit? Yun ang tanong, kailangan may participation. Kikilos lang ang Diyos kung may gagawin muna tayo. Hindi siya lahat ang gagawa. Sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan tayo makipag-participate sa gustong ipagawa ng Panginoon. Halimbawa, yung prayer and fasting. Yung pagdo-dawn watch. Yung family altar. Yung pagbabasa ng Bible. Yung pagtitake note. Yung paglilingkod. Kailangan tayo magpa-participate.
Hindi lahat ang Diyos ang may gagawa. Kaya ang sabi niya kay King Joash, sige, kumuha ka ng bow at saka arrow and then ready to shoot. Ready to aim. Kaya, ano ba yung mga goal mo ngayon, 2021? Kung wala kang pinupuntirya, wala kang tatamaan. Okay? Hindi ba? What is your specific goal? Na gusto mong puntiryahin. Kasi kapag wala tayong goal na sineset, sabi nga ni John Maxwell, if you fail to plan, you are preparing to fail. Yung hinihintay lang natin ng isang araw na lumubog, hindi tayo nagiging produktibo. Pag wala tayong ini-aim na specific, ang dami sa ating masasayang. Masasayang sa iyong opportunity, ang resources, ang oras mo, dahil wala kang goal na siniset, kung may magyaya sa'yo, kung sa may ano sa'yo, doon ka lang ahatakin. Kaya sabi ng Panginoon, ready to shoot. What is your goal? Okay? Kasi doon lang sa pinaplano mo, doon lang sa goal na siniset mo, doon lang kita tutulungan. Okay? Eh kung wala kang halabira, kesera-sera, kung sino tama, kung ano gawin, walang detalyado, hindi maliwanag, kailangan clear. And then, you are ready. At kapag nag-set ka na ng goal, doon ka babatakin ng Diyos. Ipupul ka niya. At yung pulling na yan, yung stretching na yan, may effort. Kasi uunatin ka ng Diyos eh. May effort yan. May pawis. May tensyon. Masakit. May pain. Hindi ka komportable. Kasi babatakin ka ng Panginoon eh. Minsan ayaw ng pakiramdam mo. Di ba yung fasting, yung prayer, yung don't watch, yung family atan, yung Bible reading, lahat, minsan, yung nararamdaman niyo, nararamdaman ko eh. Parang nagre-resist tayo. Hirap na pinagagawa ni pastor. May first fruit pa kayo. Oh. Ina-stretch tayo ng Panginoon kasi kapag walang stretching, yung komportable tayo, nasa comfort zone tayo, hindi tayo na-stretch, hindi tayo na-challenge, komportable lang tayo, okay lang na nakaupo, nagsisimba, nagtataas ng kamay, pag sinabi pumalakpak, pumapalakpak naman, pag sinabi sumigaw, sumisigaw naman. Hindi po yun ang uring na pinapagawa sa atin ngayon, this year. God is pulling us to hit your target. Okay? At sa pag-i-stretching na yon, masakit. Mahirap. May tensyon. At sa pulling na yon, doon tayo magmamature. Di ba? Di ba nung mga binatang dalaga pa tayo, okay lang sa atin kung ano gagawin? Pero ngayong magulang ka na, iba na damdamin mo, may anak ka na, di ba kahit masama pakiramdam mo, kailangan mo pumasok sa trabaho, kailangan mong gawin yan, kahit ayaw ng katawan mo, bakit? Eh may responsibilidad ka na eh. Ibig sabihin, may responsibilidad ka na, it's time for you na mag-mature ka. Kung masama pakiramdam mo, ayaw ng katawan mo, ayaw mo pumasok, gusto mo magpahinga. Eh kaso, nanay ka na, tatay ka na eh. May umaasa na sa iyo eh, may pangangailangan ka eh. Kaya, ano man ang nararamdaman mo, ayaw man ang katawan mo, papasok ka. Gagawa ka, kikilos ka. Yun po yung pulling. Kaya kapag pinupul tayo ng Panginoon at nag-obey tayo,
ibig sabihin ng pagpapakita na tayo ay nagmamature. Okay? Pag sumusunod tayo sa puling ng Panginoon. At ipagkakatiwala lang ng Diyos ang isang malaking bagay, ang isang bagay sa mga taong nagmamature. Pag nagmamature ka na, ibig sabihin, responsable ka na. Walang magulang na kahit may kakayahang bumili ng sasakyan, na yung maliit niyang anak, gustong magkaroon na ng sasakyan at pababayaan niyang magmaneho. Hindi niya kukonsintihin. Kasi hindi mo pa kayang i-handle ito eh. Hindi ka pa mature enough at hindi ka papayagan ng LTO na bigyan ka ng driver license. Kasi hindi ka pa mature, wala ka pang kapasidad o kakayahan na i-handle yan. Ganon din po sa atin. Kaya kapag tayo ay nagmamature, marunong tayo humawak ng responsibilidad, doon tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon. Okay? Kaya i-discern natin na mag-mature. Hindi immature, mag-mature. Lalo na sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? Next. Tawagin uli natin si Abel. Okay. Sabi ng propeta, kumuha ka ng kumuha ka ng arrow. Ready to shoot. Ready to shoot. Yung propeta may sakit na, mamamatay na to, no? The king did so, di kumilos yung hari. Hinawakan naman Elisha yung kamay. Okay? Hinawakan. Okay, thank you ulit. Mahalaga po kasi yan eh. May inutos pa pala ang ano dyan, hindi lang na-include, open the window. Kaya, get and bow and arrow, open the window, and then, tinulungan niya. Ang tawag po rito, mentoring. Mini-mentor niya. Mini-mentor niya yung hari. Hinawakan ng kamay kasi nangihina, may sakit eh. Tinuruan niya kung paano magpupuling. Okay? Paano ang asinta? Kaya, ganito po ang nangyayari every Sunday. Hindi niyo lang po ako pastor, hindi niyo lang po ako best friend, hindi niyo lang ako tatay sa pananampalataya, mentor niyo po ako. Okay? Kaya, yung sinasabi ko, mahalaga po yan. Lalo na pagpaulit-ulit. Kasi bakit ako magsasayang ng mga salita na hindi kailangan at paulit-ulit kung hindi mahalaga? Kung yung oras na hindi ako nag-aaksaya pa. Yung mga tao nga kakausapin, hindi tayo na gano'n, yung mga pupuntahan pa. Okay? Kaya, mentoring lahat yan. Through my experience. Okay? Ganun ang ginawa ni Elisha. Talagang mini-mentor niya. Hinawakan pa yung kamay. Idagdag pala natin, etong mga hari, bago maging hari yan, mga warrior yan. Parang si David. Bago talagang naging hari yan, naging warrior yan. Pumatay kay Goliath yan, pumatay ng mga Pilisteo yan. Pero hindi sapat na siya ay warrior. Hindi sapat siya ay leader. Hindi sapat na may kakayahan siya, may resources siya. Kailangan niya ng mentor. Kailangan may nagtuturo sa kanya. Si Pastor Chia nga, napakatalino na. Pero nagpapamentor. Kami, mini-mentor kami online. Sili, mini-mentor yan ni Pastora Deborah. Twice a week, twice a month. Kami twice a month din. Lahat ng global, mini-mentor kami. Ilang oras siya, 2 beses sa isang buwan. Kailangan nating lahat ng may mentor. Okay? Kasi, sino nagtuturo sa'yo? Na abutin ang pangarap mo? Sino nagtuturo sa'yo na ayusin mo pamilya mo, ang pananalapi mo, ang spiritual life mo?
Kasi kapag wala pong nagme-mentor sa atin, wala tayong accountability kung ano na lang ang gagawin natin. Walang nag-check sa'yo eh. Walang nag-expect sa'yo. Walang nag-guide sa'yo. Walang nagagalit sa'yo. Walang nagsisita sa'yo. Walang nagpo-correct sa'yo. At pag wala yung ganon, wala tayong accountability, kung ano na lang ang gagawin natin. At dahil kung ano na lang ang gagawin natin, maraming mga panahon, oras, resources ang nasasayang. Kasi yung mga mentor, nagtuturo sila inexperience. Maaaring may wisdom ka sa area na yan o may knowledge ka. Pero kailangan mo pa rin ng mentor. Halimbawa, patungkol sa pananalapi, kailangan mo lang may mentor dyan. Sa family handle, kailangan meron kang napagtatanungan, may nagme-mentor sa'yo. Paano mo haharapin ang mga problemang ito? Paano mo isosolve sa'yo? O katulad nito, may problema. Minentor siya. Okay. At saka yung pagpapamentor kasi, pagpapakita ng humility. Yung paglapit ng hari kay Elisha, pagpapakita ng humility yun eh. Kung ma-pride ba naman siya tao, hari na ako ba't kailangan mo pa to si Elisha? Mamamatay ka na rin naman, tsaka matanda ka na, anong pakinabang ko sa'yo? Makakatulong ka ba sa digmaan namin? Baka nga, baka mahulog ka pa dyan. Wala ka ng lakas, matanda ka na, hindi ka na kailangan. Ito kailangan ng mentor. Kaya ko to. Na pwede yun na maging attitude ng hari. Kaya ganun din po sa atin. Wag niyo pong akalain na kaya niyo po lahat. May mentor. May magtuturo sa'yo. At sa mga teacher nga hindi papayag ang DepEd na magturo ang teacher na hindi po masasabord. In-scrutinize siya. Hindi papayag ang LTO na nagdadrive ka dyan na hindi ka pumasa sa lisensya, sa driving. Kailangan approve ka. Hindi rin po papayag ang Diyos na ako'y tatayo sa harapan ninyo at nagtuturo ako ng mga ganitong bagay kung ako mismo ay hindi binigyan ng karanasan ng Panginoon. Kaya yung mga karanasan ko na yun, pagkakamali, kung ano man yan, kayamanan yun, na nire-release. Kaya kapag tayo po ay mini-mentor, at tayo ay nagpapamentor, nagpapasakop, gaano ka nagaling? Kaya gaano ka ka-resource mo? Ito nga, hari na, leader, powerful Pero kailangan niya ng mentor. Paano niya harapin ang mga bagay na ito? Di ba? Ito mga pangangailangan, problema, paano tayo makaka-break to sa pananalapi? Di ba, mini-mentor tayo? Mag-first fruit kayo, mag-ikapo kayo. Huwag kayong kabahan, huwag kayong mapanik, huwag kayong mataranta, huwag kayong mag-ano. Nilakaran muna. At nakakita ng resulta. Ano pamamaraan sa breakthrough? Okay. At kita niyo si Elisha nung napakatyaga, kahit na siya minsan may problema. Ako nga may sakit pwede sabihin ni Elisha, ako nga may sakit, mamamatay na ako, ikaw panghari ka, ang bihira ka naman sa akin ka ba humihingi ng wisdom? Kita mo ang tyaga niyang pinawakan yung kamay sa kamay ng hari. Okay? Kaya, maliwanag po ba? Kaya kapag mini-mentor po tayo ng pastor, gusto po ba natin mabuhay sa bukas na langit? Yung family altar, mahalaga yan. Huwag kayong umabsent gabi-gabi. Kami linggo lang. Mabubuhay ka sa open heaven. Kung ayaw ng pamilya mo, may authority ka, turuan mo sila pagtyaga. Kung ayaw nila, ipanalangin at pag-ayuno. Kasi kung araw-araw kayo nagbabasa ng Bible, umaawit. Lalo na mga kabataan, i-mentor natin ang mga kabataan ngayon. Kita niyo po yung nangyari kay Dasera, napakagandang flight attendant. Mga nagbawala. Mas pinili na nasa barkada, nagpa-party-party, nagugrupo-grupo, laklak dito hanggang inuumaga,
pa namang nanay na nagtiyaga na ito ay tagiman ng salita ng Diyos, tiyagaan. Kaya malaking mga responsibilidad natin, mga ina, mga tatay. Wala na yung mga pag-iyak-iyak, wala na yung mga autopsy na yan. May mga bagay sanang naiwasan, naagapan. Kung etong mga kabataan natataniman ng salita ng Diyos, unang-una, huwag ka makiki-associate sa mga close friend mo. Kaya kami, kahit itong mga anak ko, chinecheck ko yung mga kung sino yung kasama niyan. Ang sabi ko sa kanila, kahit kay Steve, dapat ikaw ang nakaka-influensya, hindi ikaw ang ini-influensyahan. You are the head and not the tail. Kung dapat alam namin kung saan kayo pumupunta. Alam dapat namin kung sino yung kasama mo. Hindi pwedeng sabihin, alam ko na yan, malaki na ako, marunong na ako. Hindi, kailangan accountability ka. Hanggang nasa silong ka ng pamumuno ng bahay na ito, your accountability. Kaya i-treasure po natin. Okay? Yung family altar. Okay? Patayin muna TV. I-set aside. Ano ba naman itong 1 oras? Na pagbabasa ng Biblia. Diba? Pagtsagaan sila kung ayaw nila, ipag-ayuno. At saka may authority tayo bilang magulang. Tsaka kasi kabubuti naman natin itong lahat. Kung yung Facebook nga, nakakapagbasa ka. Yung TV nga, ilang oras ka nakakapanood. Tapos itong family altar, ano ba naman yung 1 oras gabi-gabi para sa Panginoon? Mentoring. Ang nanay, ang tatay, yun ang nagme-mentor sa mga anak. Kaya ang mga anak naman dapat sumusunod sa magulang. Accountability. Kasi kapag hindi ka na sumusunod sa magulang mo, sa leader mo, it is a sign of rebellion. It is a sign of disrespect and dishonor. Ay kapag nagkakaroon ng problema na ganyan, sino ba yung unang dadamay siya at lalapit? Sino ba yung nasa paligid mo? Di ba yung magulang? Kaya napakahalaga sa church ang mentoring. Okay? Kaya yan po ang pagtibayin natin, yung family altar. Ipaglaban natin. I-commit natin. Kaya 2 lang kayo o 3. Kaya 2 lang kayo. Parang kay Jochebed, kay Moises. Kasi kung mag-i-invest tayo ng mahabang oras sa mga susunod na henerasyon, yung mga anak natin, iluhod natin sila. Okay? At saka hindi palaging nasa silong ng bahay natin yan. Siyempre, magkakapamilya yan. Bubuo rin ng pamilya yan. Kung naturuan sila, dala-dala nila yun hanggang sa pagpapamilya nila. Okay? Kaya napakahalaga etong taon na to, yung mentoring. Tapos may mga binabasa kayong libro. May pinapanood kayong mga inspirational message na nagme-mentor, na humahawak sa'yo. Okay? Yung paghawak na yan ni Elisha, mahalaga yan eh.